Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon, tatalakayin ko tatlong bagay nakakalito in Christianity. Aywan ko, paano nila sasagutin itong issue nga ang Diyos ay nanganak. Saan siya nanganak? Pinadaan kay Maria. Yung nandyan sa sapupunan ni Maria, si Maria ay nagdadalang tao or nagdadala ng Diyos? Tanong ko sa inyo mga kapatid, yung nagbuntis si Maria, nagdadala ng tao siya or nagdadala ng Diyos? Ha? Pangalawa, about that topic also, God, nagkatawang tao. Saan man talaga ang tama? Nagkatawang tao ang Diyos o nanganak? Kasi pag sinabi mong nagkatawang tao ang Diyos, wala ng Diyos dahil nagkatawang tao siya. Hindi po ba? At isa man lang ang Diyos eh. Hindi dalawa, hindi tatlo, isa lamang. Sa panahon na ang Diyos ay nagkatawang tao, di wala na ang Diyos. Pag sinabi mo naman na ang Diyos ay nanganak, ay naging dalawa na ang Diyos. Dahil pag nanganak, bata yung anak, matanda yung ama. Di dalawa talaga. Kahit ano sabihin mo na isa, dalawa talaga ang Diyos. Dahil manganak ang kambing, ang anak kambing. Ang manganak ng pusa ay anak ng pusa ay pusa eh. Di ba ba? Okay. Yan ang unang kalituhan. Naiwan ko paano nila isusod. Na si Jesucristo ay namatay. Saan ba talaga si Jesucristo namatay? Ha, si Jesucristo? Kung namatay siya, Diyos po ba ang namatay? O tao po ang namatay? Sabi namang iba, yung pagka-Diyos niya ay hindi namatay. Mayroon namang Katoliko nagsabi na ang pagka-Diyos niya ay namatay. Ha? Actually, Catholic Faith Defender, nandyan sa Cebu, mayroong Catholic Faith Defender original. Original. Mayroon na ngayong Catholic Faith Defender, sila mismo ang nagbanggaan dahil mayroong Catholic Faith Defender nga si Jesucristo, nga Diyos siya ang namatay. Pero naman ang iba namang Catholic Faith Defender, si Jesucristo, ang katawan ang namatay, ang Diyos wala. So ang tanong talaga, kung masasagot ninyo po, mamarapatin ninyo, masasagot ninyo. Yung si Jesucristo namatay. Tao po ba ang namatay? Kasi kung tao ang namatay, paano niya maliligtas ang mga tao? Di ba? Tao ang namamatay? Namatay ang tao, paano niya ligtasin? Pag tao ang namatay. Sabihin naman nila, Diyos ay namatay, malaking problema rin. Kung ang Diyos ay namatay, di wala ng Diyos. At ang Diyos walang kamatayan. Ayon sa Biblia, ang Diyos ay walang kamatayan. God is eternal. Di ba? Sagutin niyo yan, mga kapatid. Ha? Pangalawa na yan. Another thing, kung si Jesucristo talaga ay namatay. Tanong, siya ay pinatay? Siya ay nagpakamatay? Oh, sige, sagutin ninyo. Si Jesucristo nagpakamatay. Kung nagpakamatay si Jesucristo, ay nag-suicide eh. Nagbibigte. Kasalanan ang magpakamatay. Di ba? Diyos nagpakamatay. At kung pinatay man siya, ay paano napatay ang Diyos? Ibig sabihin, hindi kagustuhan niya. Pinatay siya, meaning nonsense, kagaya din ng mga taong pinatay wala siyang, yung purpose niya nawala dahil pinatay siya eh. Pero kung nagpakamatay, ay, kagaya niyo si Rizal humarap pa sa firing squad. Yun ang nagpakamatay. Pero kung nagtago siya at humingi ng saklolo sa Diyos, ay, ano yan, nagpakamatay o pinatay? Sagutin niyo yan. Ulitin ko, ang unang tanong, si Jesucristo ba ay Diyos na nagkatawang tao o si Jesucristo po ba anak ng Diyos? At si Jesucristo po ba'y namatay bilang tao or namatay siya bilang Diyos? Dahil kung namatay siya bilang tao, paano ligtasin ang sangkatauhan? Kung siya man ay namatay bilang Diyos, paano namatay ang Diyos? Ang Diyos naman ay walang kamatayan. Kung si Jesucristo naman ay pinatay, paano maliligtas yung mga kasalanan At kung si Jesucristo ay nagpakamatay, malaking kasalanan, kabalbalan yan. Pag ikaw nagpakamatay, dudong, wala kang kaligtasan. Ang windang-windang, ang gulo-gulo sa mga Kristiyano. Sagutin ninyo. Huwag kayong palusot, huwag kayong palusot, sagutin ninyo mga kapatid kong Kristiyano. Maraming salamat, pakishare lang ho. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.